Yan, isang mapagpala at mabiyayang umaga po sa ating lahat. Good morning! Yan. Today nga po na napakaganda ng araw na to para tayo magpuri at magpasalamat sa Panginoon. And today, we will be declaring the greatness of our Redeemer, how He is a good, good Father, and how His heart desires us to worship Him in spirit and truth. Amen? Amen. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, true to way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, and all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, true to way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you.
Yan, patuloy po tayo mag-worship sa ating Panginoon. Amen. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe.
still as you call me, deeper still into love, love, love. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Because you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Pwede po ba nating ibigay ang pinakamalakas na palakpak para sa ating Panginoon? Amen. Let us all rise for our call to worship from Psalms 98 verse 1 to 2. Kumanta ng bagong awit at kay Yahweh ay ialay, pagkat mga ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at kabanalan niyang taglay, walang hirap na natamo itong hangad na tagumpay. Ang tagumpay ni Yahweh, siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I'm
Let us pray. Dear Heavenly Father, thank you for this beautiful Sunday morning. We come before you with joyful hearts, excited to worship and spend time in your presence. Thank you for waking us up today, for giving us strength, and for allowing us to gather as a church family. We know that you are always with us, guiding us, protecting us, and loving us more than we can imagine. Lord, we ask for your blessing over this service. Please fill this place with your presence. Help us to sing with all our hearts, to pray with faith, and to listen carefully to your word. Open our minds and our hearts so that we may learn more about you and grow closer to you. We pray for our pastors, teachers, and leaders. Give them wisdom and strength as they share your truth with us. We also pray for our families and friends. Please keep them safe, healthy, and filled with your love. If anyone here is feeling sad, lonely, or afraid, please remind them that you are always near, ready to comfort them and help them. Help us to be kind to others, to obey our parents, and to make choices that bring you glory. Thank you for Jesus, who teaches us how to love and follow you. Please guide us in everything we do so that we can be a light to the world. We give this time to you, Lord. May everything we do today bring you honor and praise. We love you and we thank you. In Jesus' name we pray, amen. We may now all take our seats. Amazing morning, CSF family. Can I see your big smiles? Ayan. So, sa araw-araw po na ginawa ng Diyos, tandaan po natin, lagi po nating pipiliing ngumiti. Because ang ating pong mga ngiti ay contagious sa maraming tao. Amen? So, amazing morning po dahil we have the amazing grace of God. Okay? So ngayon po, hindi ko na po papatagalin pa. I'd like to congratulate our Compassion Ministry for their first successful project. And to give more updates about it, may we call on Sir Aaron Pasis. Ayan, napaka-gwapong si Kuya Aaron. Kuya A? Sige po, good morning. I am Aaron po from your disaster team of Compassion Ministry. Yesterday po, nagkaroon po tayo ng training conducted by PDRRMO of Bulacan, care of Tita Arlene also and Kuya Go. Bali, I'd like to report a short summary of the clips of the training yesterday. In addition po to the training also, nag-turnover din po yung PDRRMO sa atin ng bagong fire extinguisher that we see at the corner of the room. For now, doon muna po natin siya ilalagay, but we would improve the access kasi dapat po hindi obstructed yung access to the extinguisher. With the fire extinguisher also, naka-receive din po tayo ng first aid bag from PDRRMO turned over to CSF. So, sige po, for a short clip, can we play, sir? Nag-conduct din po ng CPR, first aid training kahapon. Tapos si Tito Jake and the members of the training attendants nag-fire extinguisher drill din po yesterday. Ayan po. So, yung project po na to is brought to us by our Compassion Ministry. Pero alam niyo po, yung compassion is more of an emotion Pero the challenge for us is how to apply it. With the training yesterday, I believe na more equipped po tayo to convert yung compassion into action that would glorify the Lord. Salamat po. Thank you so much, Kuya A. Thank you so much for the Compassion Ministry. Sa Diyos po ang lahat ng papuri.
Because it's very high time for us to be always prepared. Because we know what happened, right? Sa news, sa ibang bansa. So, very timely yan na ginawa natin na training. Okay, for our next announcement, we would like to also request everyone to take the personal survey form. This is also a very good project or activity ng ating Compassion Ministry because we're going to have blood typing tests, flu vaccines, and pneumonia vaccines. Ano po to? I-grab po natin yung opportunity na to because it will really benefit a lot of us. Lahat po tayo makikinabang dito. Can we maasahan po ba namin ang inyong participation in answering this personal survey form? Kapag hindi pa po kayo nakapagsagot, scan nyo lang po your QR code or tanungin nyo lang po kami dun sa link para ma-access nyo po ito. And then sa mga season po natin na members, pwede po kayo magpatulong sa mga apo nyo or dun sa mga anak nyo po para masagutan nyo po ito. Napakaganda po itong proyekto from our Compassion Ministry. For our next announcement, we also want to request everyone na supportahan po natin ang ating social media platforms. We have our Facebook page, we have our Instagram accounts. If you want to be updated dun sa ginagawa ng Diyos sa ating simbahan, i-follow po natin ito at huwag po tayo mahiyang mag-react at mag-share para mas marami pa pong tao ang makaalam ng mga magagandang bagay na ginagawa ng Diyos sa ating simbahan. And also, I would like to inform everyone na isa po sa improvement na ating simbahan, ang ating pong mga envelopes. Kung mapapansin nyo po, naka-station na po yan dun sa mga pillars ng ating church and meron pa din po dun sa harap for easy access dahil ayaw po namin kayong nahihirapan. For our next announcement, we also want to welcome our new friends. Do we have new friends here? Sa mga bago po nating asama, gusto po namin kayong i-welcome dito sa CSF family. Meron po ba dito mga... Ayan, may isa pong nagsulat. Okay po, si Tito Jesse Palasige. Ayan, fresh from US. So, ready nyo po mamaya ang inyong English. Biro lang po. Welcome po to CSF family. Kami po ay nagagalak na makasama po namin kayo. Welcome po. And of course, we want to greet our brothers and sisters who will celebrate their birthday this coming week. Meron po ba dito magse-celebrate ng kanilang birthday this coming week? Taas po ang kamay or pwede po kayong tumayo? Meron po ba or magse-celebrate ng kanilang wedding anniversary? Ayun, si Ate Sally po. Yun, Balagtas Day. So very makata talaga tong si Ma'am Sel. Happy birthday, Ma'am Sel. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay magkamayan at magkumustahan. God bless po, God bless. Almighty God, my Redeemer, my hiding place, my safe refuge. No other name like Jesus. No one can stand against you. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope it comes from you, my Lord, my Lord and my salvation. Your praise is always on my lips. Your word is living
all things are possible. Luke chapter 15, verse 32. But we had to celebrate and be glad because this father of yours was dead and he is alive again. He was lost and he is found. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light
praise. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yan. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yan. Pakita natin buhay na buhay tayo sa umagang ito. Yung binasa kanina sa atin ng ating maliit na anak, yun po yung last part ng ating reference text. No po? Ang ating pong reference text ay mula po sa Luke chapter 15, verses 11 to 32. Ito po ay ang parable of the prodigal son. Tayo po ay manalangin. Aming Ama at aming Panginoon, patuloy po kaming dumudulog sa inyo. Samahan mo po kami sa aming mga pananambahan. Ikaw po ang buhay na Diyos na sumasa amin lahat. Panginoon, ibigay mo po sa amin ang iyong wisdom upang anuman ang salita na aming pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay maging kalakasan namin, maging patnubay at gabay namin upang ang aming pamumuhay dito sa libutan ay maging ayon sa iyong kalooban. Ang lahat pong ito ay idinudulog namin sa iyong makapangyarihang pangalan. Amen. Ang title po ay The Prodigal Father. Sige, bigyan ko muna po ng story. No? Ang ating pong teksto ay mula talaga hango sa prodigal son. Parable. Minsan po tayo, nababasa natin, naririnig, hindi parable o parabola, kundi talinhaga. Huwag po tayong malito. Dahil ang salitang talinhaga o parabola ay magkasing kahulugan lamang. Ito po ay isang maikling kwento na may aral at kalimitan ito po ay mula sa Bible. Ano po? Ngayon, sino po yung pamilyar sa kwento ng alibugang anak? Di po ba tayo pamilyar sa kwento ng, pakitaas nga po ang kamay, wag po tayo mahiya, pakitaas po ang kamay ng pamilyar sa kwento ng alibughang anak. Majority po sa atin, di po ba? Dahil kung lumaki ka talagang metodista, mula sa Sunday School, DVCS, sa mga sermon, at kaninang umaga, sino po ang nakinig sa Karunungang Buhay? Yan po ang ating topic, di po ba? Pero po kayo alala, magkaiba po kami ng atake sa sermon ni Pastor, ni Bishop po, ano? Actually, nag-usap kami na instead of prodigal son, prodigal father. Pero habang pinag-aaralan ko kagabi yung sermon, maganda rin topic ang restoration, di po ba? Pero nanig pa rin sa puso ko yung prodigal father. Pag narinig po natin ang salitang prodigal, alibugha, anong unang pumapasok sa isipan natin? Dahil alam natin ang story, negative kagad. Di ba? Kasi alibugang anak negative kagad ang nasa isip natin. Dahil ang nakapokus tayo, kahit ako mula bata, pagkabata ko sa Sunday School, nakapokus lang ako sa one character, yung anak. Kaya ang nasa isip ko, pag sinabing prodigal, negative. No po. Pero ang hindi natin alam, ang prodigal, ginagamit po yung positive. Kaya nga po title natin ay Prodigal Father. No po. Prodigal, extravagant. Kanina ang binanggit ni DS ay lavish. No? Pwedeng lavish o labis sa Tagalog. Magkatunog, ano po? Pero yun ang ginamit ni Bishop, labis. Lahat ng labis, lahat ng sobra, masama. No. Yun po, yung kaninang atake niya dito. No. Prodigal, kasi pag sinabi mong extravagant, pag sinabi mong lavish, pag sinabi mong bountiful, ang nasa isip mo kung paano ginawa ito ng anak. No? Alibugang anak, kaya naging negative. Pero tingnan din po natin yung prodigal
Father. Okay. Sabi ng iba, pinag-usapan natin kanina, di ba, familiar tayong lahat sa kwento ng Alibugang Anak. Sabi ng iba, ito daw po ay parable of the parables. No? Very familiar. Talagang halos lahat nakakaalam. Ngayon po, balikan natin yung konteksto. Kasi kailangan may background tayo. Bakit ba naikwento to? Yung prodigal son. At mamaya natin pag-usapan yung prodigal father. Ano po yung konteksto? Kung babalikan po natin ang kabuuan ng Lucas chapter 15, may 30 talinhaga o parabola ang binanggit dito. Meron po bang gusto mag-participate? Ano kaya yung 3 parabola? 3 talinhaga na involved sa Lucas chapter 15. Kasi binabalikan po natin para makita natin konteksto. Bakit ba ang Alibugang Anak ay ikinwento ng ating Panginoong Hesukristo? Okay. Actually po, 3 yan. Okay, narinig ko kay Ate Digna. Ang una po ay parable of the lost sheep. Second po, the parable of the lost coin. At ang third, ito pong pag-uusapan natin, parable of the lost son. Actually po ay dahil puro nawawala at natagpuan ang ating usapin, naalala ko po yung isang part ng aming guidance office. Ano po ba yung madalas makita sa guidance office? Lost and found. Doon po, may party po ng guidance office na nun. 2 klase ng mukha ang makikita nyo, mawiwitness nyo doon sa lost and found. Pag nawawalan, syempre, ang mukha may agam-agam, may worries, no? Malungkot. Pero kapag ang lumapit ay yung kukuha na natagpuan na niya, ang mukha niya maaliwalas, masaya. Totoo naman po, di ba? Na kapag ikaw ay nawawalan at iyong natagpuan, ano ang mararamdaman mo? Masaya. Ako nga po, hindi naman nawawalan. Madalas po sa akin, dahil siguro na rin sa edad, hindi ko alam kung saan ko nailapag. Pero yung pa rin, ang worries ko. Di ba tayo, naku, saan ko ba nailapag? Pero hindi ka titigil dahil mahalaga sa iyo yung bagay na hindi ka titigil na alamin saan ko ba nailapag. Pag nakita mo na, maaliwanas na ang mukha mo, may kapanatagan, masaya ka na. Yun naman po ano. Pero po kayo mag-alala, hindi po dumating sa isip ko na pamagatan ko tong lost and found. Now, yung ating pong pag-uusapan dito, na kaya ko po binalikan kung ano yung konteksto ng kabuuan ng Lucas chapter 15, madalas tayo nakikinig lang ng kwento. Hindi natin inaalam bakit ba naikwento ng Panginoong Hesukristo ang Alibugang Anak. Di ba? Alam niyo po, itong kwento ng Alibugang Anak at 2 pang nawawala, ito po ay sagot. Sagot po ito sa tumutuligsa sa Kanya. Sino po ba ang tumutuligsa sa Kanya? Okay, yung po kasing konteksto mula sa unang verse, ay makikita natin ang mga tax collectors at mga makasalanan na pinili nilang umupo sa tabi ng Panginoong Hesukristo at makinig ng kwento. Yun po ang istorya nun. At bakit ito ang kinento ng Panginoon? Kasi meron pong mga iskriba at may mga pariseo na nasa paligid. Tinutulugsa siya. Bakit? Kasi ng panahon yaon, kapag ang isang tao ay nakisama sa makasalanan, nakikain sa makasalanan, damay ka na. Makasalanan ka na rin. Hindi ka na bibigyan ng respeto. Kaya tinutuligsa siya. Ito ba ang Mesaya na nakikikain at nakikisalamuha sa mga makasalanan? Yun po yung pinagsimulan kung bakit naikwento to ng ating Panginoong Hesukristo. Sino ba itong mga iskriba na to at ng mga pariseo? Actually po, ang iskriba, sila po yung mga teachers of the law. Sila po yung expertise nila ay yung pag-aaral ng mga batas. Yun naman po ng mga panahon na yun.
Yung tawag sa kanya, manananggol. O tayo ngayon, ito yung mga attorney. Pero hindi pa rin po ganun kasi ngayon, iba yung pag sinabi mong attorney, iba ano po. Tapos ito namang pariseo, kung ikukumpara siya sa Saduseo, mas mataas po yung level nun. Ito yung next rank. Ito yung grupo ng mga Hudyo na ang tingin sa sarili, sila yung mga relihiyoso, sila yung mga karapat-dapat. No? Sila yon. Pero tingnan nyo, siya yung tumutuligsa sa Panginoong Hesukristo. Bakit ka nakikisama sa mga makasalanan? Bakit ka nakikisama sa mga tax collector? Bakit po sinama ang mga tax collector sa makasalanan? Sa palagay po nyo, ang tax collector po kasi, sila po yung mga nagtatrabaho sa Roman government, sila po yung mga corrupt. Yung halimbawa, tayo ngayon sa BIR, di ba may computation ang binabayad mo? Opo, ayun ko nasasabihin kung magkano binabayad kong tax. May computation ang binabayad natin tax. Pero dito, syempre, para kumita ang tax collectors, iba yung computation niya. May dagdag. O, sino po yung kilala niyong tax collector sa Bible? Zacchaeus and Matthew. Pero tingnan mo, naging disciple pa ni Jesus Christ yun, ha? So, ibig sabihin, kahit makasalanan ka, at ikaw ay tumalikod sa iyong mga pagkakasala, at ikaw ay nagsisi, tatanggapin ka ng Panginoon. Kaya naman ang Panginoon ay handang nakihalubilo sa makasalanan at sa mga tax collector. Okay, ano yung reason? Eto na, ang mga pareseyo ay tinutuligsa siya. Ito ngayon ang binanggit niya. Okay, along the way ng ating pag-aaral sa Alibugang Anak, makikita natin kung bakit ito ang sagot ng ating Panginoon. Yung isang lalaki, mayaman po ito, may 2 anak, no? 2 anak ng lalaki, isang panganay at isang bunso. Tanong mo nga, lahat tayo ay anak. Huwag na tayong pumunta sa magulang. Lahat tayo ay anak. Ngayon, itanong niyo po sa katabi niyo kung siya ang panganay o kung siya ang bunso. Pero huwag niyo pong intayin na siya'y sumagot. Mamaya, along the way ng ating pagbibigay ng mensahe, malalaman niyo sarili niyo, ako ba yung bunso o ako ang panganay? Sige nga po, pakitanong sa mga katabi niyo. Okay po, salamat po. Mamaya, malalaman natin, sino ba tayo dun sa 2 anak? Ako ba yung bunso o ako ba ang panganay? Huwag natin ilagay na ako ba yung magulang, no? Okay, now, dito po ay lumapit ang bunso sa kanyang ama. Nung lumapit po ang bunso sa kanyang ama, hiningi po niya ang mana. Alam po natin lahat na pag hinihingi ang mana, ang ibig sabihin, patay na dapat yung magpapamana, di po ba? Aga namang magpamana, no? Buhay na buhay pa, pinapatay na niya. Hinihingi niya ang mana niya, hinihingi niya yung saganang kanya, no? Yung properties. Pero hindi sinabi na pagkahingi, umalis na yung lalaki, hindi pa po, no? Actually po, ng panahon iyon, kung magpapartihan ng mana, ito po'y base lang sa aking, correct na lang po ako ng ating mga pastor, ano? Base lang po ito sa mga nababasa ko at pagsaliksik ko. Nung panahon iyon, kapag bunso at saka panganay, mas mataas ang percentage ng makukuha ng panganay kesa sa bunso. Pero ang ama, dinivide niya equally. Patas lang. No? Hindi na niya sinabing more than half yung isa, ikaw ay less than half. No? Equally divided. No? Binigay niya. At hindi rin kagad umalis. Maari po yung iba kasi properties, ano? Hindi niya madadala yung properties na pupuntahan niya. Pinagbili niya ito marahil. Humanap pa siya ng buyer. No? Nung humanap siguro siya ng buyer, nung pa lang na pagbili niya, saka pa lang siya umalis. Alam niyo po, nung pinag-aaralan ko siya, no, parang hindi naman ganon
yung bunsong anak, hindi lang niya hangad yung makuha yung pera eh. Dahil kung hangad lang niya makuha ng pera, bet lalayo pa siya. Pwede man siyang kunin yung pera at sa bayan din iyon, magtayo siya ng sarili niya. Pero ano yung nakikita ko po dito? Nakikita ko po dito sa anak, hindi lang basta pera yung gusto niya eh. O hindi lang basta properties ang gusto niyang makuha. Ang gusto niyang makuha, kalayaan. At maalis siya sa kontrol ng kanyang ama. Kaya nagpakalayo siya. Pwede naman kasi sa bayan din iyon. Di ba? Pero nag-ibang bayan siya. Yun po yung story. Kaya sabi ko nga, hindi lang pera ang gusto nito, kalayaan. Yung malayo sa kontrol ng kanyang ama. Ngayon, yung pong tinitingnan ko lahat ng pangyayari, pinahintulutan pa rin ng ama na makaalis, no? Nung siya ay nasa ibang lugar na, nung niya inubos, nung niya winaldas. Talagang winaldas. The word winaldas. Sagad na yun ha, winaldas. Yun lahat ng nakuha niya. No? Lahat ng bisyo. Actually, hindi pa nga nakasalaysay lahat diyan. Ano? Iba-iba version eh. Kung ano-ano yung mga ginawa niyang bisyo. Baka sa panahon ito, meron pang pinagbabawal na gamot yan. Ano? Drugs. No? Basta lahat ng pwede niyang gawin. Pero syempre, dumating yung tagutom, napilitan siyang maging alipin at tagapag-alaga ng baboy. Ang connotation ng pag sinabing tagapag-alaga ng baboy, napakarumi ng tingin eh. Yung iba nga hindi kumakain ng baboy eh. No? Marumi talaga ang tingin nila. Ito, tagapag-alaga, pati nga yung pagkain ng baboy, nakikisalo na siya. Just imagine. At ng time na yon, hindi siya makahingi ng tulong sa iba. Dahil ang kinatatakot niya, pag humingi siya ng tulong sa iba, tatanggihan din siya at lalayuan. Bakit? Kasi pinakamababang uri yung hanap buhay niya. Kung iyon ay pinakamababang uri, ang hanap buhay niya, natatakot din yung ibang tao na tulungan siya. Baka hindi na payagan ng mga taong ito na manalangin sa sinagoga. So talagang separated na siya. Pero anong nangyari isang araw? Isang araw, nagkaroon po siya ng self-realization. Bakit? Nakita niya yung sarili niya. Kinumpara niya ang sarili niya dun sa mga alipin ng kanyang ama. Na ang kanyang sarili, talagang walang-wala, marumi, madungis, wala siya. Kung ikukumpara niya sa alipin ng kanyang ama, ang alipin ng kanyang ama meron lahat. May tutulugan, may pagkain. Sobra-sobra pa. Pero siya, wala. No? Walang-wala. Talikod mo muna sa akin yung oras. Okay. Dahil wala, nakikita ko dito na talagang anduro na yung pagsisisi niya. Nakikita na niya yung comparison. Nag-decide siya na bumalik sa ama. Ito po yung mga tagpo na kailangan nating matandaan. No? Nung mag-decide siya na bumalik sa kanyang ama, di ba siya alam niya na babalik na siya? Di siyempre alam niya, papunta siya sa bahay ng kanyang ama. Pero ang ama niya hindi naman alam na pabalik siya, di ba? Pero, eto yung senaryo. Alam po ba niyo na mas una pang nakita ng ama yung anak niya kaysa yung anak sa ama niya? Just imagine, yung bawat eksena, makita natin na nang dumating yung anak, hindi naman niya kagad natanawan yung ama niya. Ang ama, natanawan kagad siya. Ganun po ang ama sa langit sa atin. Na pag tayo'y nalayo, laging nakabang yan. Laging tinitingnan niya ang pagbabalik ng kanyang anak. Ganyan po yung pinakikita. Siya yung unang nakakita. Alam niyo, hindi naman nakatakbo na yung anak papunta sa ame. Ang ama ang tumakbo sa anak. No? Nung tumakbo sa anak, alam niyo, tinawag niya kagad ang katulong niya. Pinadala niya yung pinakamagandang robe na meron sila. Baka yun sa ibang magulang O bakit ka nagbalik? Kulang pa ba yung nakuha mo? O bakit ka nagbalik? Ano pa gusto mong kunin? O baka naman nagmamakaawa na anak, sampalin mo. O dahil ama sa anak, di ba? Pwedeng suntukin mo. Ayan. Ano ngayon ang napatunayan mo sa akin? Wala, di ba? Hindi mo kayang humiwalay sa akin. Pero hindi ganun ang eksena.
Ang eksena, walang galit na pinakita, kundi dinamitan pa siyang pinakamaganda. Pero inisip ko, ay hindi muna pinapaligo yung ano. Eh di syempre galing sa pag-aalaga ng baboy, amoy baboy, marumi. Pero bakit pinasutan kagad ng damit? Hindi na niya hinayaan pang, sabi ng iba, oh marurumihan yung damit, maligo ka muna. Pero hindi po, ano. Alam niyo kung bakit? Sinalubong niya ang anak niya dahil yung ganung pagkakasala ng isang anak at makita isang alipin dumarating, alam niyo po ba pwede siyang balibagin ng bato at pwede siyang patayin ng mga tao sa ginawa niya. Pero dahil mahal na mahal siya ng kanyang ama, binalutan kagad siya. Alam niyo po ba ang simbolo ng ibinalot sa kanya? Ibinalik ang dignidad. Yung robe po na ibinalot sa kanya ay yun po ay ang pagbabalik ng dignidad sa kanya. Isang maruming katauhan, messy naman talagang tingnan dahil isipin mo, sa baboy, may putik, may mga pagkain ano, pero binalabalan siya. Yung dignidad ay ibinalik sa kanya ng kanyang ama. Ganon din naman po ang ginagawa sa atin ng ating ama. Di ba? Kahit anong pagkakasala, kahit anong dumi mo, pero ibabalik at ibabalik sa iyo ng Panginoon ang dignidad mo. Hindi lang po yung robe ang linagay sa kanya. Ano pa? Sinsing. Ayan. Ang sinsing po kasi, ako kasi ang sinsing sa akin, unending love eh. Pwede rin po natin yangkop dito. Pero sa mga pagbabasa ko, ang nakita kong sinsing na sinisimbolo dito sa kwentong ito ay acceptance. Pagpapatunay na tinanggap siya ng kanyang ama. Sinutang kagad ang sinsing. And then, may access na po siya. Sipin mo yung ugnayan, yun ang biyaya ng Panginoon. Hindi nakakansila ng anumang pagkakasala natin ang ugnayan natin sa Kanya kasi yung acceptance naroon. And then ano pa po yung ikatlo? Rob, sinsing. Ano pa ikatlong inutos sa katulong para ibigay sa anak? Bago po yung paganda. Tsinelas. Binigyan siya ng tsinelas. Kasi nakayapak siya. Patunay na isang alipin. Di ba? Pero binigyan siyang panyapak. Alam po ba niyo kung ano sinisimbolo nun? Binigyan siya ng freedom. No? Inalis siya sa pagiging alipin. Dahil binigyan ng tsinelas, panyapak, protection, na siya ngayon ay isang malaya na. Isipin niyo, very festive, no? Pinagpatay pa siya. So makikita dito natin yung prodigal father. Na talaga namang labis-labis ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Yun po yung pinakikita sa atin. Na kahit ano ang ginawa ng kanyang anak, siya ay patuloy pa rin na hinahanap at patuloy pa rin siyang nagnanais na tanggapin ng kanyang anak kung ito'y magbabalik. Di po ba? Prodigal father. Yung prodigal son, negative yun ha? Pero yung prodigal father, ito po yung ama na masasabi nating nagde-demonstrate ng unconditional, forgiving love. Di ba? Siya yung walang kapantay ang kanyang pagmamahal. Siya yung ama na talagang handang tanggapin kung ano man ang naging pagkukulang ng anak. Yun po yung makita natin. Ngayon, dalawang karakter pa lang po, isa na lang. Maigsi na lang po ito. Yung panganay, ano yung nakita natin sa panganay? Baka po tayo yon na sinasabi natin tayo'y Kristiyano. Pero hindi natin kayang tanggapin yung mga kapatid natin na nais bumalik sa Panginoon. Tayo ba yung mga Pariseo na pinagpipilitan natin na tayo ang mas religious, pero tayo yung hindi makaunawa sa kalagayan ng ating mga kapatid? Tunay po na marami sa atin ang Pariseo. Tunay din po na may mga
bunso tayo dito na tinatawag na prodigal son. Pero ang mahalaga, kailangan pong makita natin yung unconditional love ng ating Ama na tayo ay makabalik sa Kanya. Di po ba? Na ang Panginoon laging nag-iintay yan eh. Kaya nga mas una pa niya nakita yung kanyang anak kaysa yung anak makita siya eh. Kasi lagi siyang nakaabang. Lagi siyang nakatanaw sa pagdating ng kanyang anak. Ganyan po ang magulang. Alam po, pag-usaping magulang, alam ko po, marami dito may iba't ibang karanasan sa anak. Alam po, yung iba't ibang karanasan natin sa anak, talagang iyon minsan yung dumudurog sa ating pagkatao. Pero dahil nakakakilala ka sa Panginoon, alam mong dalhin kung papaano mo tatanggapin ang mga pagkukulang ng iyong anak. Minsan kahit sabihin natin, kasama ko naman lagi yan sa pagsisimbi. Lumaki nga sa simbahan yung anak mo yan eh. Pero may pagkakataon, talagang dahil yung tawag ng sanlibutan, hindi naman po natin kasama sa 24 hours ang anak natin. Minsan pag nasa labas na hindi na rin po natin nasusubaybayan, ano? Pero tayong magulang talaga, ang unang-unang uunawa sa kung ano man ang pagkakamali ng ating anak. Ako, sabihin ko po sa inyo, hindi naman perfecto ang aking pamilya. Pero kung paano ko haharapin ang anumang mga pagsubok na binibigay sa akin ng Panginoon bilang magulang, talagang kumukuha ko ng kalakasan sa Kanya. At kung hindi ko man tatanggapin yung anumang mga pagkukulang na to, kawalan ko rin bilang isang magulang. Bahagi ng aking buhay pananampalataya. Hindi naman laging smooth, di ba? Hindi naman laging masaya. Pero iba naman yung kagalakan na pinagkakaloob ng Panginoon kung ikaw ay talagang nasa piling niya. At sa huli po, nais ko, natandaan natin, ang Panginoon ay laging nakahanda. No? Ang Panginoon ay laging nandiriyan. Sa sino mang gustong bumalik at pasakop sa kanyang kapangyarihan, siya po ay handang magpatawad, handa po siyang kumalinga at umabot sa bawat isa sa atin. Tayo po bilang mga magulang, hindi lahat ng anak natin perpekto. I-extend sa atin ng Panginoon ang kanyang pagmamahal upang tayo rin ay matutong umabot sa mga anak nating nagkulang at nagkasala. Umaasa po ako na sa umagang ito, hindi lamang tayo nakapokus sa isang karakter ng alibughang anak. Makita natin yung karakter ng ating ama, karakter ng bunso, at karakter ng panganay. Kung sino man po tayo dito, magkaroon tayo ng pagbabago ng mga pag-iisip. Upang sa pag-iisip na to at sa pusong ito, ang manaig ay ang kalooban ng Panginoon. Ang kahabagan ng pagpapatawad, ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama, lumalapit po kami na iyong mga anak. May mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Pero po ikaw ang Diyos na mapagpatawad. Ikaw ang Diyos na mapagkalinga. Umaasa po kami, Panginoon, na ikaw ang tutulong sa amin. Babantayan mo ang lahat ng bahagi ng aming katawan na pwedeng pagmula ng pagkakasala. Ikaw ang Diyos na buhay na tutulong sa amin. At bilang isang iglesia, kami po ay isang pamilya na dumudulog sa iyo. Panginoon, hinihingi namin sa iyo na bigkisin mo kami ng iyong pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig na to na magbibigkis sa amin, ang siyang magpapatunay na kami isang pamilya na may pagmamahalan at pagkakaisa. Isang pamilya na nasasakop ng kalooban at kapangyarihan ng Panginoon. Amen.
Salamat po, Ma'am Rosel, sa napakayamang mensahe na inyo pong binahagi sa amin. Ngayon po ay dadako po tayo sa ating paghahandog. Let us now all prepare our tithes and love offering. Ayan, sige po. If prepared na po, tayo pong lahat ay tumayo at ito po ay ating ipanalangin. Itakas po natin ito at ipabless po natin ito sa Diyos. Amang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, salamat po sa pag-ibig, Panginoon, na patuloy niyong ibinibigay sa amin. Salamat dahil ibinalik niyo po ang aming integridad. Tinanggap niyo po kami kahit po kami mga kasalanan at kami po ay inyong pinalaya. Salamat, Lord, dahil sa pagtatapat po namin sa inyo, Panginoon, sa aming pagbibigay. Dadaloy po, Panginoon, ang kagalingan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hindi lamang po, Panginoon, sa aming pisikal, Panginoon, na karamdaman, even sa mga relationship na meron kami, Panginoon, na kailangan ng kagalingan. Pagagalingin niyo po, Panginoon. Panginoon, patuloy niyo pong i-bless ang aming kabuhayan, Panginoon, ang aming mga trabaho, Panginoon, ang aming mga businesses, Panginoon. Salamat po dahil sa aming pagbibigay, Panginoon. Babahain mo kami, Panginoon, ng pagpapala na nagmumula sa inyo, Panginoon. Lord, dumaloy nga po ang kagalakan, Panginoon. Dumaloy nga po, Panginoon, ang pag-ibig, Panginoon. Dumaloy nga po, Panginoon, ang matindi, Panginoon, na grasya mo, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y magbigay ng may kagalakan sa ating mga puso. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Giliw na tumatawa si Jesus sa iyong sa akin. Sa pintuan ng puso'y tumutugtog, buksan siya'y tanggapin. Si Jesus ikaw ay tinatawagan, lapit ako sa lanan. Siya'y naghihintay, huwag tayong magluhan, at siyang tumatawa. Tanggapin natin
Si Jesus, ikaw ay tinatawagan. Lapit makasalanan. Alalahanin ang kanyang pag-ibig sa mga nais. Makasalan ay kanyang binibihis. Patawad mo na kami. Si Jesus, ikaw ay tinatawagan. Lapit makasalanan. Salamat po aming mapagpalang Ama na sa kabila ng aming pagiging alibugha ay lagi kang nag-aanyaya na kami lumapit sa iyo. Ihingi ng kapatawaran ang aming mga kasalanan at pagkukulang. Salamat po, dakilang Diyos, sa paalala sa amin sa pamamagitan ng mensaheng ipinagkaloob sa amin ni Ate Sally, na ikaw ay Diyos na laging naghihintay sa aming paglapit kung sakali mang kami ay nalayo sa iyo. Marami pong salamat sapagkat hindi ka nagtatago ng listahan ng aming mga pagkakamali. Kapag kami lumapit sa iyo, ipinatatawad mo kami at binubura mo ang lahat ng nagawa naming kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa ganitong katiyakan. At salamat din sa paalala sa amin na maaari kaming maging katulad ng isang panganay na anak. Na hindi kami makapagpatawad sa kapwang nagkulang sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, kung papaanong kami iyong pinapatawad, ay matutok rin kaming magpatawad sa mga nagkasala sa amin. Panginoon, pagpalain niyo po ang iyong mga anak na lumalapit sa iyong harapan ngayon. Sila na nagpapasalamat sa iyong kabutihan, Panginoon, naway tanggapin mo ang pagpapasalamat na ito. Sa mga nagdiwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo, gumaling mula sa karamdaman, nagkaroon ng katuparan ang matagal ng panalangin, Panginoon, naway madama nila na tinatanggap mo ang kanilang pagpapasalamat. Mayroon kang mga anak na dumadaan sa mabibigat na mga pagsubok. Anuman ito, banal namin Diyos, dalangin ko po, nadagdagan mo ng pananampalataya ang mga anak mong ito. Huwag silang mawawala ng pag-asa. Lagi silang magtiwala na mayroong
panahon na ipagkakaloob mo ang kanilang kahilingan kung sila'y mananatiling nagtatapat sa iyo. Gawin niyo pong mas malaki ang kanilang pananampalataya kaysa kanilang mga pagkatakot. Mayroon kaming mga kapatid na may mabibigat na karamdaman. Panginoon, inilalapit po namin sila sa iyo. Kayo po ang magpala. Kayo ang magbigay ng kaginhawahan. At kung loloobin ninyo, Panginoon, kahit na mabigat na karamdaman ay maaari mong pagalingin. Ngunit naway matuto po kami na tanggapin ang iyong banal na kalooban sa bawat pangyayari sa aming buhay. Nais din po naming ilapit sa iyo, Panginoon, ang milyong-milyong mga taong naapektuhan ng napakalakas na lindol doon sa Myanmar, sa Thailand, sa Vietnam, at sa ilang pang mga lugar sa Asia na naapektuhan ng napakalakas na lindol. Panginoon, tulungan niyo po ang mga taong nasa panahon ng paghihirap, ng kalungkutan sa libu-libong mga taong nasawi. Kahapon po kami ay nagsagawa ng training sa pagharap sa mga disaster. Panginoon, alam niyo po ang kinatatakutan naming mga Pilipino, yung tinatawag na the big one, na isang malakas na lindol na katulad ng nangyari sa Myanmar, na kung ito'y magaganap sa aming bansa ayon sa projection, 35,000 kaagad ang mamamatay. Panginoon, wala pong ibang pwedeng humadlang sa lindol maliban sa iyo. Hindi po kakayanin ng aming gobyerno ang magkaroon ng ganitong napakalaking trahedya. Huwag mo po kaming pababayaan. Sa panahong ito, kami po, we are a very deeply divided nation. Pangkat-pangkat, hati-hati, naglalaban ang magkabilang puwersa. Ang nagiging biktima ay mga karaniwang mamamayan. Panginoon, makialam ka po. Lord, please intervene sa nangyayari po sa aming bansa. Pakita niyo po sa amin at sa buong mundo na minamahal mo ang bansang Pilipinas. Dalangin ko, dakilang Diyos, ang trabaho at negosyo ng iyong mga anak sa lugar na ito, Panginoon, nawa ay patuloy mong pagpalain. Lalo na po sa panahong ito na pahirap ng pahirap ang kabuhayan. Tulungan niyo po kaming magtagumpay sa maraming mga pagsubok na ito. Ang aming po mga kababayang Pilipino dun sa US, marami po ang nasa panahon ng pag-aalala dahil sa kasalukuyang ginagawa ng Trump administration ng pagpapaalis ng mga migrants. O Lord, we pray for our OFWs. Tulungan niyo po sila. Huwag niyo po silang pababayaan. Ang iglesyang ito, Panginoon, pinagtatagubilin po namin sa iyong pagkalinga. This is a new church. Marami po kaming mga
pinagdadaanang mga pagbabago, bahagi ng paglago ng isang bagong iglesia, pangunahan niyo po kami upang ang inyong banal na kalooban ang siyang laging maghari. Dalangin ko rin, dakilang Diyos, ang kabuuan ng Filipino Evangelical Methodist Church. Napakarami rin pong mga hamon na susubok at sumusubok sa pananampalataya ng mga kaanib. Panginoon, gumawa ka po ng himala sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Ang labis at labis na pag-ibig ng Diyos Ama na sumasa mga langit. Ang pagpapala, biyaya at sukdulan ay pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang sumainyo at manatili sa inyo, na kayo nga'y nagsisihayo. Ipinapahayag ang dakilang pag-ibig ng Ama sa kapurihan, karangalan, kalwalatian ng nag-iisang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo, ngayon at magpakailan-kailan paman. Amen.